habang hindi pa po umuulan mga kapudi ay lalarga na ako at i-order ko na lang po si Ma'am Violet ng kutsinta kay Aling Sitang na matikman naman po niya yung kutsinta ni Aling Sitang. So yung pong kutsinta na yon ay nagustuhan po nila ka-bebe, yan, tsaka nila ka-farmer kasi mabango po siya at may inilalagay po kasi sila na ganun din naman po inilalagay ko, kaya lang iniisip ko para matikman naman din po ni Ma'am Violet na talagang siya, baliwag po, from baliwag din. So next time na lang kung sakaling order si Ma'am Violet ay tsaka ko siya iluluto. Yan, ipagluluto. So ayan mga kapatid, magdadrive po muna ako at ayan, mamaya na po ako mag-video. So ilalabas ko po muna tong Mio. Ayan, tiniklop mo po na namin yung lamesa dito at nauulan lang, sayang naman. So ayan, babaling muna po tayo mga kapatid. Ayan, nandito na tayo at napakabaha po dun sa bungad. Kala ko kanina sisemplang ako. So nandito na tayo kay Aling Sitang. Ayan, tsaka na po ako magluluto para kay Ma'am Violet kasi alam nyo na nag-uulan. At order na lang tayo para matikman naman ni Ma'am Violet. Kutsinta nga po. Alin po? Magkano po yung malaki? 280 po. Dalawa. Ayan. Ganito po. Ah. Last na po ito. Puro ganito. Sige, okay na lang yung tigisan na yan. Ayan, last na raw. Buti na pala, umabot ako. Misa kasi wala na naabot. Anong oras kayo may luto? Di ba mga 9 ano? Po. Anong oras kayo may luto na? Nang mga po po. Umaga? 6 po. 6 meron na? Ay, kaya lang siguro nung nataon ko na naubos siguro, no? O di pa nakaluto. Magkano? Tigisan na lang. Oo. Ha? 400. Ito na lang 500. Yun. Meron din sila ng mga palabok ko. Big bilao. Thank you. So yan, umabot pa tayo mga kapudi. So ngayon naman ay sa tayo sa Bikoy. So bukod doon sa Antala ay order tayo ng special chicharon, 2 pack. So yan, di ko na pakikita, mahirap mag video ng nagdadrive ng Mio. Yan, nandito tayo sa Bikoy. Miss, wala ba nung hindi spicy? Ito meron. 2 kaya. Sige, isa kaya. Isang spicy tsaka isang hindi spicy. Magkamukha lang siya, kaya lang maanghang to, no? Pili mo kang maganda, papaluwas kasi. Hiring pa pala sila. So, Yan lang po. oo. Siguro lang. So, ayan. Balis na tayo. Pag-drive na tayo mga kabuti at baka abutan tayo ng ulan. Ayan, nandito na tayo sa bahay, saktong-sakto lang at nagsisimula nang pumatak ang ulan. At magluluto muna tayo. At ito ang lunch natin mga kapudi. Naglagat ako ng hito. So, meron kaming jumbo hito na pinagpilayan. So, 3 malalaking hito yung pinakita ko, di po ba? Pinilay po yun, tapos ginawang fish fillet yung mga laman, tapos yung pinagpilayan o yung tinik ay ipinilito ko bahagi at saka yung ulo. Tapos yung isang buong hito ay itinira ko para may laman naman yung para sa mga bata. So, ayan, may mga itlogan pa. Mga itlogan po siya. Kaya lang yung isang hito lang yung itlogan. So 2 piraso lang yung nilagay kong piniritong may laman at yung iba ay itinabi ko dahil ayaw ng mga bata nung hindi pirito. Ayan. Tapos ito, nakuha na si Mr. ng alagaw at saka yung dayat. Nandun, tinabi ko na po kasi padadala po to kay Ma'am Violet Sombreno bukas. Tapos itong pinakulo natin
pang nilagat, kaya tinawag kong nilagat. Meron po siyang alagaw, sili, sibuyas, bawang, kamatis. So ginisa ko lang po yan, tapos lagyan ko ng toyo, suka, at saka oyster sauce, at yung dahon ng alagaw. Ayan. Tapos naalala ko nga si Ma'am Violet na gusto niya ng alagaw sa paksiw, so tinaran ko po siya. Ayan, sumisipol na. Okay, hello na. So ngayon, ito ay ibubuhos ko sa dito. Saan naman ang punta mo? Bagong ligo Parang naliligo lang talaga araw-araw Shoutout po kay Market Gambao. At saka kay Nino. Tutuwa si Sir Market Gambao na. Biglang hindi mo nagpapashoutout, sinoutout mo agad. At eto na. Ibuhos na natin dito yung ating sauce. Sarap niyan. Ngayon, kung gusto nila ng mainit mamaya ay iinit na lang po. Or kung gusto nila ng ganyan, pwede naman po kasi luto naman na po yung ating mga hito. So, ayan, may siling panigang at dinagdagan ko siya ng 3 siling palay para mawala yung lansa niya. Ayan. Oh, iwanagan natin. Ang ganda, oh. Ayan, nasa si Mr. at... Ha? Parang 10. Oo, ayan. Almalis na po si Mr. at mamamasada po siya. Mayroon po siyang service. Sarap. Kain na. Itlog. Sarap. Ito yung pinagpilian mga kapudi, o piniring ko po. Masarap yan, mababat sa sauce na ginawa natin. At sisip-sipin natin kasi may mga laman din naman yun yun. Yan. So, tatakpan ko na siya at iinit na lang po mamaya mga kapudi. Malapit na naman po ang gabi mga kapudi. Ayan, meron po kaming 3 jambong hito, may delivery kanina, every other day po ang delivery. So ayan, nakita nyo, oh, hindi po ba ang dumi ng tubig. So ayan, ang tinatawag nilang isinusuka. Sorry po sa word na sinusuka. Binoblow ng mga hito. Ayan, mas maganda po talaga binibiyay siya para maidumi at mailabas niya yung mga dumi sa loob ng kanilang mga bituka. Ayan, oh. Laki, pang fish fillet po ulit yan mga kapudi. Kaya isa. At ayan, sino po nakakilala kung ano ito? Yan, ito po ay buli. So sa totoo lang po ay mag-aapat na dekada na akong hindi uli nakakakain nito. Bata pa ako nung huling nakakain ako nito at yun nga, medyo padalang na nga rin. Misa sa online na lang meron. Ngayon nagkataon na may nagtitinda sa palengke kaya bumili si nanay. So ayun, nakatikim uli ako. So ito daw po ay mainam sa may diabetes kasi medyo mapakla-pakla na mapait-pait yung balat niya. So pagka ang easy way na pagbubukas yan ay pipigain ng kutsilyo. Didinan nyo ng kutsilyo, mabubukas siya sa gitna, buo yung bule na makukuha ninyo. Kaso yung pinakakatas ng katawan ng bule ay mapait, kumakatas po siya, kaya malalasahan nyo. Pero kung healthy naman sa katawan ay okay na rin po yun. At ayan, nagluluto ko ng dinner namin. Nilabas ko yung natira namin na ginisang burong isda kasi nakakuha sa ayan, sa mini farm si Mr. Nag-ani ng talong at saka okra. Ayan, gusto ni nanay nilaga para sa dinner. Tapos ito naman ay may longganisang bawang. So yun na lang po yung dinner ng mga bata, yung longganisang bawang. So yun naman sa matatanda ay yung buo at saka gulay. Yan, hinangan ko lang po yung apoy at bibigingin natin yung mga talong. Ito nyo, hindi pare-pares yung size nung talong. May maliit, may malaki. Pero pansinin nyo, pagka sariwa yung talong, pag bagong pitas ay manamis-namis.
Didiin lang ko lang siya para malubog po siya mga kapudi. Yan. Tapos yung ating leftover na buro ay hantayin ko lang mawala yung pagka-frozen niya. At yun, iyaano ko lang din dito sa pinagpirituhan ng bawang. Babawasan ko yung mantika tapos papakuluan ko po siya uli dito hanggang sa matuyo po uli siya kasi gisado naman na po yung bawang natin na yan. So para ma-absorb niya yung flavor ng bawang flavor ng ating langgunisa, kaso di po ba kumakatas yung mga ipinilabor dito, medyo aalat. Magdadagdag na lang tayo ng konting tubig. Yan. At magkakape ko at si Doktora ay ayan. Hinihantay po kasi pupunta kami ng tindahan dahil may pinadadala si ma'am bukas ng mga kailangan nilang dalhin gaya ng straw, yung soft drinks po na straw, yung plastic. Tapos popsicle stick, no? Pero marami dyan nun eh. Kaya Yung lang, may kulay. oo, kaya lang tinapo ko na, sabi ko baka hindi na magagamit kasi nga ano na po siya, yung iba na itsura sa tagal ng pagkakatago. May gumagalaw doon, ano ba yon? Aso o rabbit? Hindi ba may rabbit dyan sa kabila? Naka-isyoso pa ako mga kaputi. May gumagalaw kasi yung damo. Baka palaka. Matalon-talon yung palaka. Isa, ay daga pala. Daga pala. Ayun, laki. Laki ng daga. Oo. Wala naman yung Tahantayin lang po niya ako. Tapos after kong makaluto ay maliligo po ako. At sasaglit po kami sa tindahan. At itong si Doktora hindi mapapakalian hanggat hindi kompleto. So, kailangan din niya ng toothpick at saka rubber band. Nakaset na po. Naka-plastic na doon yung toothpick at saka yung rubber band. Ilagay ko na sa plantsahan para bukas hindi niya makalimutan. Yeah, sana naman bukas ay may pasok na kasi ayan, minto na naman yung ulan pero kanina lakas-lakas na naman ang ulan. Paiba-iba yung ulan. Tapos bukas ready ko nang ipack yung sabon. Yung dishwashing liquid na ginawa namin ni Doktora. Kaya lang kailangan ko siya na bumili ng bote na plastic na by liters. Kasi pagka liter, ayan, ayun na naman tayo. Baka mamaya marami pa ako natira nung maliliit, yung 500 ml, kaya lang mas maganda talaga yung 1 liter. Mas madali siyang maubos ko ibebenta. Mas madaling ibenta. Yan. Antayin ko lang maluto yung talong na yan at para kay nanay yan. Ito lang gunisa. Pero sana tinapa. Tinapang isda ang partner nitong buro at saka talong. Kaya lang, syempre, gagastos pa. Di ko ano na lang po yung nandito. So, mamaya, samahan niyo po kami mga kapudi na pumunta kay Ate Joy. Yan, mag-vlog po kami papunta doon para naman may update kami sa inyo ngayong araw na to. Yan. Tinatanong po ni Dokoro sa nakalagay yung dishwashing liquid. Ayun o, sa drum na green. Tinakpan ko siya ng cling wrap kanina. Kanina po naghalo ako ng naghalo. Hinalo ko siya ng hinalo para bukas. Isang halo-halo na lang at ready na siyang i-pack o ibote. So ayan, magtitipla muna ako ng kape. Ayan, sila Blackie oh. Tignan mo, tambayan nila Blackie yan. Ayan, hindi na ho namin, kasi kadalasan po pagka nandito kami sa loob, lagi po nakalock yan. Naiinis po kasi ako ng may ibang tao, lalo na yung mga may mahanap kay Mister. Nung hindi ko pa yan nilalak, dire-diretso hanggang dito sa loob. Kaso yung mga aso kasi nung time na yon, nandun pa po sa mini farm. Ngayon nandito na. Di ko ba nakakagat si Blackie dati ng kaklase ni Mark Dennis nung birthday po ni nanay. So, dinala ko dito. Ngayon, talagang matatapang sila, lalo na to. Parang hindi ko alam kung buntis siya pero napakatapang niya eh. Talagang parang nanunugod siya. So, protection na rin namin dito na halimbawa ito hindi nakalak pero nakasara lang. Hindi basta-basta pwede pumasok yung ibang tao dahil sinusugod nga po ng aso. Tapos alam na rin po sa amin yun na may ibang tao dahil tahol sila ng tahol lalo na sa madaling araw o sa hating gabi. Basta may naramdaman sila. Ako nga po pagka nagsalita lang ako, paparating ako sa loob ng bahay, tumatahol sila, hindi nila nakikilala yung boses ko. Tapos minsan nasa kusina ako, iihi ako ng, kailangan ko mag-CR ng mga hating gabi. Minsan nasa loob sila, lalo kung malakas ang ulan, hinahayaan ko na sila sa loob ng bahay mag-stay o matulog. Pagka may lumagabog lang doon sa kusina,
tumatakbo na yung aso maliit na yan. Okay na to, baka ma-overcook. Tapos galit na galit siya. Talagang parang nanunugod siya. Nabiling mo na to, di pa? Hindi. Saan pupunta? Pupunta mo na may isang aso. Maligo na. Ayan, pinalalabas. Kasi ako nagising na. Dito na ako agad dumidiretso dahil magkakape nga po ako. Tapos, binubuksan ko yung gate. Yung gate namin, tsaka yung gate nila nanay sa pinakaharap. Kasi pinawawalan ko sila kasi doon sila sa labas dumudumi. Mga pasyal-pasyal ko sila. Tingnan niyo, ayan. Ayan. Si Blackie po ay gumagala. Pero yung brown na maliit, lalabas lang siya saglit sa gate namin, pero bumabalik na po siya talaga sa loob. Hindi na siya, ayan o. Oh, susungaw lang siya pero bumabalik na siya dito sa amin. Hindi na siya gumagala. Hindi ko alam kung bakit. Pero dati nung maliit siya, no, kasama siya gumagala. Ang suspect namin ni doktora ay baka buntis kasi medyo maga yung mga breast niya. Kaya lang maliit, parang, ay buli yun, no? Buli yun, yung pinaglaruan niya. Medyo maliit po talaga yung katawan niya, para siyang ano lang, parang may lahi na ano, imported na hindi mo alam kung, hindi naman unano yung future niya eh, yung unano ng mga aso. Yung mahaba, yung tsaka malato. Tsaka malalaki mga katawan nun. Maliit lang talaga yung katawan ng aso nun. So yan, luto-luto lang po ako at ipagdadrive ko si doktora, maliligo lang ako. So kumpletuhin namin yung kailangan niya. Tapos kailangan namin bumili ng plastic cover. Kasi binalot ko yung mga notebook niya at libro, kinulang pa. Hindi umabot. Pero yung plastic cover na yun, last year pa yun, itago ko lang. Yan. Yan, nakaluto na tayo ng longganisa at ng nilagang gulay. So transfer ko na siya sa plato. At ito po, oh, yung mantika na yan, wala akong idinagdag dyan. Yan ay mantika ng mismong longganisa. Siyempre may mga taba yung taba ng baboy yung ating longganisa para hindi dry. Pero alam niyo nung araw na kabataan ko, elementary days, ay gusto ko sinasabaw yung mantika na yan sa kanin. Nagagaya ako doon sa anak ng kaibigan ni nanay. Sinasabaw nila yung mantika, binubudburan nila ng asin. Tapos yun, sinasama namin sa ulam. Pero dito ba masama sa katawan? Siguro pwede pag bata pa, kasi medyo active pa ang katawan ng mga bata nung araw. Pero ngayon, puro cellphone na lang. Kaya, tsaka iba ngayon yung mga pagkain natin, mas marami ang preservative. Tapos napansin nyo yan, oh, ang daming talsik ng mantika. Kaya every time na nagluluto ako, kaya umaga o hapon o tanghali, clean as you go po ang nangyayari sa akin. Kada luto ko at may talsik na mantika, ilang ulit ko po siya pinupunasan ng basahan na may sabon, tapos punas po ulit. Tapos, iinit ko na dito yung ating buro. Magbabawas. Pwede lang hindi na magbawas ng mantika kasi yung iba gusto naman yung buro ay mamantika. Ayan, pinapasok na ni doktora si Blackie. Yung isa naman nandun sa gilid. Ayun, hinahantay siya dun. So, ito na yung gulay. Ni-strainer ko na. Sasama ko na sa langgunisa. Pagka na-strainer na siya. Mabuti kasi baka umago sa sa longganisa, yung ating katas ng gulay, eh mananariwa lang yung balat ng longganisa, parang magiging nilaga lang sa uli. Yan. Yan mga kapudi na yung ating burong isda na kanin. At ayan, nagdagdag na ako ng konting tubig para lalo siyang matunaw. After nyan ay maliligo na po ako at aalis na kami ni doktora. Siguro naiinit na si doktora, ilang araw nang nasa bahay. Kaya gusto na niyang, sabi ko, daddy na lang niya pahihingi namin ng istro. Tsaka no, ayaw niya, baka raw mamaya eh walang uwi na istro, eh bukas magiging aligaga siya ng maghanap. Yan. So yan mga kapudi, ang aming buro, daming mantika po, ano, yung mantika kasing baboy. Isasalain naman po natin yan. Pwede po siyang i-drain. Ayun, si doktora nagdala ng ulam kay kuya. Pinagdala namin ng dalawang longganisa at saka talong. Ayaw niya ng okra kasi dahil may tama rin yung tuhod niya. Minsan kumikirot. So ito na po yung aming ulam ngayon. At ayan, nagsaing na ako sa loob. At maliligo lang ako mga kapudi. Ayan, at may bisita kami. Yung bata kumakain ng piritong hito na may toyo at ano yon? Kaki.
Ketchup. Ketchup. Sarap ba? Oh, sarap pala. Dito pa gusto kumain talaga Tsaka sa... toyo. Tsaka toyo. Yummy yan. Kainin mo ginaya yan. Kalan. Kainin mo ginaya yung pagkain na yan. Sino kumain ng ganyan? Si Tita. Tita? Tita Sisiri. Si Siri. Oh, hello ka muna sa mga kapudi. Sisiri. Sabi mo, hello mga kapudi. Hello mga kapudi. Kain po tayo. Kain po tayo. Sarap pala kumain ng buncho. Masarap ba yan? Sa inumin mo. Tubig. Tubig, asan? Ayun. Dapat pag kumakain may tubig sa tabi para hindi nabubulunan. Ayun. Pinamana na ni Tita Desiree yung kanyang tumbler. Kasi meron na siyang inuminan, no? Hello ka muna mga kapudi. Hello mga kapudi. Yan. Uwi na namin to. Uuwi na namin to tumbler. Kailan ka mag-i-school? Next year. Mag-i-school ka na nun. Ilang taon ka na? Uy, 3. Sabihin mo, thank you for watching. Thank you for listening. I love you all. I love you all. God bless you all. And enjoy. Bye-bye po. Bye-bye po. Dapat next time sasayaw mo sila ng TikTok para makita din ang maganda ka mag-TikTok na. Okay, sige, kain ka marami. Prinsesa ko. Prinsesa. 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 Mimi, miss you. Mimi. Mimi, miss you. Hello, mga people. Mabuhay. Mimi, miss you. Mimi, miss you. Hello, mga people. Mabuhay. Yay! I love you all. I love you all. Bye-bye po. Bye-bye na. Galing lang ni Buncho.